Good evening, guys. Hello. I do hope you're always in the best of your health. Minsan, naisip ko, ano kaya yung mga pinaglalaban ng mga DDS na yan? So, ay binisita ko yung mga kuta ng DDS na yan. Kung ano ba yung mga pinaglalaban ng mga DDS na yan? Sa pagbisita ko sa mga kuta ng mga DDS, ng mga makabagong mga nagsusuot ng mga makabagong makapili na nagsusuot ng bayong sa ulo. I finally find out, nakilala ko yung pagkatao ng bawat DDS supporters. Doon ko natuklasan na talaga parang masasama ang ugali nila, na hindi maganda yung upbringing ng mga magulang nila, yung doon ako nagpapasalamat sa Diyos dahil yung mga magulang ko hindi naging DDS. Kasi ako, pinagtapos ako ng pag-aaral ng mga magulang ko. Pinagtapos ako ng college sa FEU. College graduate ako. Alam mo ba sinabi ng isang DDS? Dapat daw, sinayang ko lang daw yung pagpapaaral sa akin ng mga magulang ko. Ano bang karapatan niya para sabihin niya na sinasayang ko yung pagpapatapos sa akin ng pag-aaral ng magulang ko? Bakit? Yung pera bang ginamit ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa akin sa college, nanggaling ba sa bulsa nila? Hindi. Siguro nagsasalita yung mga DDS ng ganyan kasi hindi nila naranasan na mapagtapos sila ng pag-aaral ng mga magulang nila. Kaya ayan, umaasa sila sa bayad ng China sa kanila dahil hindi sila college graduate. Hindi nila alam yung saligang batas. Hindi nila alam na yung ginagawa ni Duterte kahit na lawyer, fiscal, hindi naaayon sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi nila alam yun kasi wala silang pinag-aralan. Baka mga high school graduate lang sila. At hindi nila alam yung economics, the law of demand and supply, na the more na umuutang si Duterte ng trillion, 7 trillion, 9 trillion, bumabagsak ang ating economy. Bumababa yung value ng peso at tumataas ang dollars. Hindi nila alam, hindi nila pinag-aralan yung finance. Hindi nila alam yung impact ng pag-utang ni Duterte sa ibang bansa ng trilyong halaga, kung anong impact nun sa economic, sa finance, sa economy ng Pilipinas. Hindi nila alam yun kasi hindi sila nakagraduate ng pag-aaral. Tsaka yung wala silang ethics, mga bastos sila. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi mga magulang ko, college graduate, ang mother ko, tapos ng Bachelor of Science in Criminology sa Mapua Institute of Technology. At ang tatay ko naman, graduate siya ng Criminology sa Philippine School of Criminology. Kaya yung mga magulang ko, hindi katulad ng mga DDS mag-isip kasi pag college graduate yung magulang mo, iba yung mindset, iba yung way of thinking kaysa dyan sa mga DDS supporter na yan. Parang, makapagsalita lang, hindi iniisip, o baka talagang walang alam, hindi nakatugtong sa college. Siyempre, pag college ka, mapapag-aralan mo yung law, yung batas, yung human rights, yung dapat may alam ka sa batas. Wala silang alam. Kaya lahat ng ginagawa ni Duterte, pumapatay, walang due process, hindi nila alam yan. Pero patuloy lang sila sa pagiging fanatics kay Duterte kasi hindi nila alam na yung ginagawa ni Duterte ay
illegal activities at wrongdoings, hindi naaayon sa ating saligang batas. Hindi nila alam yun kasi magaling lang yung mga DDS na yan, magyabang, na siya daw tumatanggap ng 6 digit, 7 digit. Yung pala, tumatanggap pala sila ng 6 digit, 7 digit na cheque galing China. Mga bayaran pala talaga. Totoo pala mga bayaran sila ng China. Kaya nagsusuot sila ng bayong sa ulo at nagiging modern makapili. At ang may na-encounter pa ako, nakilala pa ako na siya, Muslim, babaeng Muslim na DDS supporters. Alam mo, napakasama ng ugali. Hindi mo alam kung kung inggitera ba o ano. Binuksan pa yung yung account ko dito sa TikTok at binroadcast. Lahat ng nakikita niya dito sa sa account ko, naka-broadcast. According sa yung mga ganyang attitude ng mga Muslim, mga masamang ugali ng Muslim, haram yan, bawal yan. Yung maninira ka ng kapwa mo, hindi ko alam kung peking Muslim yan o ganyan ba talaga. Kasi first time ko lang naka-encounter ng mga Muslim na ganyan, na masamang ugali pala mga Muslim na. Pero siguro may na-encounter din ako mga Muslim. Hindi ko lang alam, mababait lang. Pero first time ko lang maka-encounter ng DDS supporter na Muslim na napakasama pala ng ugali, haram. So, being very thankful dahil yung parents ko hindi mga DDS supporters. At sana sa darating na eleksyon, huwag natin kakalimutan na ang iboboto natin ay maka-Pilipinas. Para sa kinabukasan ng 120 million Pilipino, at boboto tayo, iisipin natin ang ating Philippine territory. At iisipin palagi natin ang ating saligang batas. So, sa darating na eleksyon, magtulong-tulong tayo, magkaisa tayo para sa kauunlad ng ating bansang Pilipinas. Tulungan natin ang ating President Bongbong Marcos para sa kaunlaran ng ating bansa. Tulong-tulong para sa magandang kaunlaran ng bansang Pilipinas. Huwag na natin intindihin yung mga DDS na modern makapili na yan, mga maka-China yan. Hindi naman iniisip niya yung bansa natin Pilipinas. Ang iniisip nila, paano magkaroon ng pera galing sa China, yung mga illegal activities ng mga China na yan. Kaya, ang isipin natin, ang ating bansang Pilipinas, ang ating 120 million mga Pilipino, ang ating Philippine territory, at ang ating saligang batas. Tulungan natin ang ating President Bongbong Marcos. Tayo ay magkaisa para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Yun lang po, at maraming salamat, at palagi po tayong mag-iingat araw-araw, at lagi nating doon lang tayo sa totoo, sa katotohanan. The truth will set you free. Good night. Bye-bye.